Kung ikaw ay isang lalaking higit sa tinta, kailangan ko ang iyong buong atensyon dahil ang ibabahagi ko ay maaaring ganap na magbago ng iyong nararamdaman tungkol sa iyong katawan, sa iyong lakas at sa iyong kumpiyansa sa mga darating na taon. Sa loob ng maraming dekada, nakita ko ang mabubuting lalaki na sinisisi ang kanilang edad, lahi, o maging ang kanilang mga nakaraang desisyon para sa mabagal at tahimik na paghina ng kanilang pisikal at sexual na kakayahan. Pero paano kung ang tunay na problema ay hindi naman talaga dapat mangyari? Paano kung ito'y nagtatago lamang sa iyong plato? Ang katotohanan, karamihan sa mga lalaking lampas sa santo ay hindi namamalayang ipinagkakait sa kanilang mga katawan ang mga mahahalagang sangkap na kailangan nito para manatiling malakas. Hindi ito tungkol sa masamang gawi. Ito'y tungkol sa mga nawawalang nutrisyon. At dahil dito, nawawala ang lakas, kumpiyansa at intimasya na dati nilang inaasahan. Ang pangalan ko ay Dr. Jose Reyes at bilang isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda, inilaan ko ang mahigit 30 taon upang tulungan ang libu-libong lalaking tulad mo na maibalik ang kanilang sigla hindi lang sa kwarto kundi sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng maraming taon ng pananaliksik at hindi mabilang na pagbabago sa buhay ng aking mga pasyente, natuklasan ko ang isang bagay na napakamakapangyarihan. Hindi mo kailangan ng isa pang reseta at tiyak na hindi mo kailangang tanggapin na ang paghina ay normal. Ang sagot ay maaaring nasa 5 simpleng gulay na suportado ng siyensya at napatunayang nagpapabuti ng daloy ng dugo, sumusuporta sa natural na testosterone, at tumutulong na ibalik ang malakas at pangmatagalang paninigas sa mga lalaking lampas 60. Sa ilang sandali, isa-isahin ko ang mga ito, kung ano ang kakainin, paano ito gumagana, at kailan ito dapat gamitin. Siguraduhing manatili ka hanggang sa dulo dahil ibubunyag ko ang nag-iisang pinakamakapangyarihang gulay na dapat kainin bago matulog upang suportahan ang natural na paggaling ng iyong katawan sa magdamag. Manatili ka sa akin dahil ang ibabahagi ko ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng tahimik na panghihina o kumpiyansang pag-angat tungo sa pinakamagandang kabanata ng iyong buhay. Ang unang gulay ay maaaring nasa ref mo lang ngayon at mas malakas ito kaysa sa iyong inaakala. Bago natin talakayin ang mga gulay na maaaring magbago ng iyong kalusugan, kung hindi mo pa nagagawa, siguraduhing pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell. Nagbabahagi ako ng totoo at praktikal na payo para sa mga lalaking higit sa 60 at ayokong may makaligtaan ka sa mga susunod. Ang iyong feedback ay tumutulong sa akin na mas matulungan ka. Ngayon, dumako na tayo sa pinakapuso nito. Ang mga ito ay hindi mga kakaibang superfood o mamahaling supplement, kundi mga tunay at pang-araw-araw na gulay na mahahanap mo sa iyong lokal na palengke. Ngunit kapag ginamit sa tamang paraan, maaari silang magkaroon ng malakas na epekto sa daloy ng dugo, balanse ng hormone, at sa iyong kakayahang gumanap tulad ng dating ikaw. Magsimula tayo sa una at marahil ang pinakahindi napapansing gulay na makakatulong na maibalik ang lakas ng iyong paninigas
sa natural at ligtas na paraan. Gulay number 1, beets. Ang natural na pampalakas ng daloy ng dugo. Hindi ko malilimutan ang araw na pumasok sa aking opisina ang isa sa matagal ko ng pasyente, isang retiradong punong guro na nagngangalang Miguel. Siya ay 48 taong gulang noon, mayabang kumpiyansa, ngunit may lungkot sa likod ng kanyang mga mata. Lumapit siya at sinabing, "Dok, lahat ng iba pa sa buhay ko ay ayos naman, pero doon sa ibaba, parang may namanhid. Malusog naman ang kinakain ko, naglalakad ako tuwing umaga, pero kapag oras na para sa intimasya, walang gumagana tulad ng dati." Tumatak sa akin ang sandaling iyon dahil narinig ko na ito mula sa daan-daang lalaking tulad ni Miguel, mga lalaking ginawa ang lahat ng tama, pero unti-unting nawawalan ng isang bahagi ng kanilang sarili na dati balewala lang. Sinabi ko kay Miguel ang parehong bagay na sasabihin ko sa iyo ngayon. Hindi lang ito tungkol sa edad. Ito'y tungkol sa sirkulasyon. Ang paninigas sa huli ay tungkol lahat sa daloy ng dugo. Para sa maraming lalaking lampas, sesente ang problema ay hindi ang pagnanasa. Ito'y nasa tubo. Kung hindi madaling makadaloy ang dugo sa iyong mga ugat, hindi ito makakarating sa ari sa dami o presyon na kailangan para sa isang matibay na paninigas. Dito pumapasok ang beets. Ang beets ay isa sa pinakamayamang pinagkukunan ng natural na nitrates, mga compound na ginagawang nitric oxide ng iyong katawan. Ang nitric oxide ang nagbubukas ng iyong mga matang patalis, ng iyong mga daluyan ng dugo, nagpaparelax sa mga pader nito at hinahayaang malayang dumaloy ang dugo. Sa madaling salita, mas maraming nitric oxide ay nangangahulugang mas magandang sirkulasyon, at mas magandang sirkulasyon ay nangangahulugang mas matigas at mas buong paninigas. At sinusuportahan ito ng siyensya. Ipinapakita ng mga klinikal na pag-aaral na ang dietary nitrates mula sa beets ay maaaring magpabuti ng kalusugan ng mga ugat, magpababa ng presyo ng dugo, at suportahan ang mas mahusay na paghahatid ng oxygen sa buong katawan. Para sa mga lalaking tulad ni Miguel na hindi interesadong umasa sa mga asul na tableta habang buhay, ito ay isang malaking pagbabago. Ngunit hindi lang ito tungkol sa kung ano ang taglay ng beets. Ito rin ay tungkol sa kung paano ito gumagana sa katawan ng lalaki pagkatapos ng 60. Habang tayo'y tumatanda, natural na bumababa ang produksyon ng nitric oxide ng ating katawan. Iyon ang isang dahilan kung bakit nagsisimulang makaranas ang mga lalaki ng mas mahinang paninigas, pagkapagod, o kahit mga issue sa memorya. Tumutulong ang beets na punan ang kakulangang iyon sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyong katawan ng hilaw na materyal na kailangan nito upang muling sindihan ang panloob na makina. Karaniwan kong inirerekomenda ang beet juice para sa pinakamabilis na resulta, mga kalahating baso 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Ngunit ang inihaw o steamed na beets ay epektibo rin, lalo na kapag isinabay sa mga healthy fats tulad ng olive oil na tumutulong na masipsip ng mas epektibo ang mga sustansya. Ang ilang lalaki ay nagbe-blend pa ng beets sa smoothies kasama ang mansanas o carrots na lumilikha ng isang malakas na circulation cocktail na nakakatulong hindi lang sa kwarto kundi sa buong araw. Sineryoso ni Miguel ang payo. Sa loob ng 6 na linggo, bumalik siya na may bagong kislap sa kanyang mga mata.
Hindi lang gumaganda ang kanyang paninigas, mas malalim na rin ang kanyang tulog, mas mabilis maglakad at mas madalas tumawa. Sinabi niya sa akin, hindi ko akalain na ang isang bagay na napakasimple ay maaaring magpabalik sa pakiramdam ko bilang ako. At iyan mismo ang dahilan kung bakit ko ginagawa ang ginagawa ko. Kung naramdaman mong bumabagal ka, na pisikal man o sexual, alamin mo ito, gusto pa rin ng katawan mo na gumana para sa iyo. Kailangan lang nito ng tamang gasolina. Maaaring hindi magara o kapana-panabik ang beats, ngunit sa loob ng malalim na pulang ugat na iyon ay may isang natural na formula na naiintindihan ng iyong katawan. Hindi ito gamot, hindi ito gimmick. Ito ay pagkain na gumagana kasama ng iyong biyolohiya upang tulungan kang bumalik sa buhay sa bawat tibok ng puso. At kung pag-uusapan natin ang mga hindi napapansing gulay na may malakas na epekto, ang susunod sa listahan ay isang bagay na pinanumpaan ni Popeye, ngunit hindi sa dahilan na iniisip mo. Ang madahong gulay na ito ay hindi lang nagpapalaki ng kalamnan. May direkta itong epekto sa testosterone at daloy ng dugo. At kapag sinabi ko sa iyo kung paano ito gumagana sa katawan ng lalaki, pagkatapos ng astintita, gugustuhin mong idagdag ito sa iyong plato ngayong gabi. Pag-usapan natin ito. Kung nandito ka pa rin at tumatagos sa iyo ang mensaheng ito, i-type lang ang kasama mo ako sa mga komento para malaman kung handa ka nang bawiin ang iyong lakas. Ngayon tumuloy na tayo sa susunod na makapangyarihang gulay. Gulay number 2, spinach, ang dahon para sa paninigas at enerhiya. Kapag iniisip ng karamihan ang spinach, naiisip nila ang mga karton na kalamnan o mga hapunan noong bata pa sila na pilit nilang iniiwasan. Ngunit para sa akin, ang spinach ay ibang-iba. Naiisip ko ang enerhiya daloy ng dugo sigla. Naiisip ko ang isa sa aking mga pasyente, si Roberto, isang 72 taong gulang na byudo na kamakailan lang ay nag-asawang muli. Dumating siya sa akin na may ngiti sa kanyang muka, ngunit may tahimik na pagkabalisa sa ilalim nito. "Doc," sabi niya, "mahal ko ang babaeng ito. Hindi ko akalain na magkakaroon pa ako ng isa pang pagkakataon sa pag-ibig sa buhay na ito. Pero natatakot ako. Natatakot ako na baka hindi ako sapat para sa kanya. Natatakot ako na baka hindi makasabay ang katawan ko sa gusto ng puso ko." Tumagos iyon sa akin ng malalim dahil ang takot na iyon na hindi maging sapat ay isang bagay na tahimik na dinadala ng napakaraming matatandang lalaki. Ngunit ang natutunan ko ay ito, maraming beses ang solusyon ay hindi komplikado. Minsan ito ay kasing simple ng kung ano ang inilalagay mo sa iyong plato. Ang spinach ay isa sa mga pinaka-hindi pinapahalagahang pagkain na palakaibigan sa paninigas na alam ko. Puno ito ng magnesium na gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo at pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. At kapag bumuti ang sirkulasyon ng dugo, gayon din ang iyong kakayahang makamit at mapanatili ang isang paninigas. Tumutulong din ang magnesium na i-regulate ang mga antas ng testosterone, ang hormone na namamahala sa enerhiya, lakas at libido ng lalaki. Habang tumatanda ang mga lalaki, natural na bumababa ang ating testosterone, ngunit tinutulungan ng spinach ang sariling balanse
ng hormone ng iyong katawan sa isang ligtas at natural na paraan. Pero hindi pa diyan natatapos. Mayaman din ang spinach sa folate, isang B vitamin na sumusuporta sa malusog na daloy ng dugo sa pelvic region. Ang mababang antas ng folate ay iniugnay sa erectile dysfunction lalo na sa mga matatandang lalaki. Nakakatulong din itong bawasan ang pamamaga, protektahan ang iyong mga daluyan ng dugo at suportahan pa ang kalusugan ng nerbiyos. Lahat ng ito ay kritikal kapag sinusubukan mong muling buhayin ang intimasya. Naaalala kong sinabi ko kay Roberto, simulan mong magdagdag ng spinach sa iyong mga pagkain. Isang dakok dito, isang ginisang side dish doon. Walang magarbong bagay, basta tuloy-tuloy. Seryoso niyang tinanggap ito. Nagdagdag siya ng spinach sa kanyang mga itlog sa umaga, inihalo ito sa mga sopas at ginamit ito sa mga smoothie na may saging at almond milk. Walang labis kundi maliliit at tuloy-tuloy na hakbang. Nang bumalik siya para sa isang follow-up, pagkatapos ng 2 buwan, iba na ang kanyang enerhiya. Sabi niya, "Dok, pakiramdam ko ay nagigising ako. Mas naroron ako, mas may kumpiyansa." At noong isang gabi, may nangyari sa amin ng asawa ko. Walang pressure, walang ilangan. Gumana lang ito na parang naalala ng katawan ko kung sino ako. Iyan ang kapangyarihan ng nutrisyon. Hindi sa mga crash diet o mga supplement na may mga pangalang hindi mo mabigkas, kundi sa mga tunay at buong pagkain na nagsasalita ng natural na wika ng iyong katawan. Maaaring hindi kaakit-akit ang spinach, ngunit ito ay isang powerhouse. Ang isang araw-araw na dosis ng madahong gulay na ito ay nagpapadala ng mensahe sa iyong katawan. Nag-aalaga pa rin ako. Gusto ko pa ring mamuhay ng maayos. Gusto ko pa ring magmahal. Ngayon, napag-usapan na natin ang tungkol sa daloy ng dugo at testosterone, ngunit paano kung mayroong isang gulay na hindi lang sumusuporta sa sirkulasyon, kundi talagang tumutulong na linisin ang mga ugat na nagpapakain sa iyong paninigas? Isang bagay na gumagana mula sa loob palabas, tulad ng sariling detoxifier ng kalikasan at tahimik na ginagamit sa loob ng maraming siglo upang mapabuti ang pagganap at pagnanasa. Ang susunod na gulay ay maaaring hindi matamis o sexy, ngunit ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang ugat sa iyong kusina at ang mga benepisyo nito ay higit pa sa kwarto. Pag-usapan natin ito. Gulay number 3, bawang. Ang ugat para sa kwarto, magiging tapat ako. Ang bawang ay hindi eksaktong sumisigaw ng romansa. Ito ay matapang nananatili ang amoy. At aminin natin, hindi ito isang bagay na gusto mong nasa hininga mo bago ang isang date night. Ngunit hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang bagay na maaaring magbago ng iyong pag-iisip tungkol dito magpakailanman. Ilang taon na ang nakalilipas, mayroon akong pasyente na nagngangalang Ramon 74, isang retiradong Navy man na naglalakad pa rin ng may layunin. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, makikita mong may bumabagabag sa kanya. Hindi siya may sakit, hindi siya mahina, ngunit pakiramdam niya ay invisible siya. Sabi niya, "Dok, matalas pa rin ang isip ko, pero hindi tumutugon ang katawan ko tulad ng dati. Pakiramdam ko ay kumukupas ako na parang ang pagkatao ko noon ay unti-unting nawawala." Tinanong ko si Ramon
tungkol sa kanyang pagkain at routine, at pagkatapos ay binigyan ko siya ng isang mungkahi na nagpatawa sa kanya ng malakas. Bawang natatawa niyang sabi, "Iyan ang ginagamit ng nanay ko kapag may sipon ako at tumango ako." Eksakto, may punto ang nanay mo, ngunit ang hindi niya alam ay maaaring ang bawang din ang susi para maibalik ka sa kwarto. Ang bawang ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na allicin. Ito ang nagbibigay sa bawang ng matapang na amoy, at ito rin ang nagbibigay dito ng kapangyarihan. Pinapabuti ng allicin ang daloy ng dugo, binabawasan ang plaka sa mga ugat, at sinusuportahan ang mas malusog na sirkulasyon sa buong katawan. At hindi lang natin pinag-uusapan ang iyong puso o utak. Pinag-uusapan natin ang mismong mga daluyan ng dugo na nagpapakain sa iyong paninigas. Kita mo, habang tayo ay tumatanda, natural na nagsisimulang tumigas ang ating mga ugat. Namumuo ang plaka na binabawasan ang daloy ng dugo sa mga lugar na pinakakailangan nito. Ang bawang ay gumagana tulad ng isang natural na panlinis na tumutulong na manatiling bukas at relaxed ang iyong mga ugat. Iyon ang pundasyon ng isang malusog at pangmatagalang paninigas dugo na malayang gumagalaw, walang hadlang o pagtutol. Ngunit higit pa sa pagpapabuti ng sirkulasyon ang ginagawa ng bawang. Sinusuportahan din nito ang produksyon ng testosterone. Ipinakita ng pananaliksik na maaaring pataasin ng bawang ang paglabas ng luteinizing hormone na siya namang nagbibigay senyas sa iyong katawan na gumawa ng mas maraming testosterone, ang gasolina para sa libido drive at sexual na tibay. Nag-aalinlangan si Ramon, ngunit pumayag siyang subukan ito. Sinabi ko sa kanya na magsimula sa maliit, 1 o 2 butil lang ng hilaw na bawang bawat araw, tinadtad, at hinayaang umupo ng 10 minuto bago idagdag sa kanyang mga pagkain. Ang 10 minutong paghihintay na iyon ay nagpapa-activate sa allicin. Iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkain lang ng bawang at pagpapaandar sa mahika ng bawang. 6 na linggo ang lumipas, bumalik si Ramon sa aking opisina. Sa pagkakataong ito, nakangiti na siya bago pa man umupo. "Dok," sabi niya, "hindi ako umasa ng malaki, pero pakiramdam ko buhay na naman ako." Tumaas ang enerhiya ko, napansin ng asawa ko na mas naging malambing ako, mas nakikilahok. At noong nakaraang weekend, sabihin na lang natin na hindi na namin kailangang manood ng pelikula para mag-enjoy sa aming gabi. Iyon ang gusto ko para sa bawat lalaking nakikinig dito. Hindi lang isang paninigas, kundi isang kislap, isang bagay na nagpapaalala sa iyo ng pagkatao mo noon pa man. Ang bawang ay hindi isang milagrong gamot. Ito ay isang kasangkapan, isang natural at makapangyarihang kasangkapan na sumusuporta sa kung ano ang alam ng gawin ng iyong katawan. Ngayon, maaaring tumulong ang bawang na palakasin ang daloy ng dugo at mga hormone, ngunit paano kung mayroong isang gulay na maaaring tahimik na magpataas ng iyong testosterone, hindi sa pamamagitan ng pag-aayos ng iyong dugo, kundi sa pamamagitan ng pag-flip ng isang switch na nakalimutan ng iyong katawan na mayroon ito. Ang susunod ay hindi mukhang kahanga-hanga. Sa katunayan, malamang na nilagpasan mo lang ito ng 100 beses sa tindahan. Ngunit sa loob ng malutong
at simpleng tangkay na ito ay naroroon ang isa sa mga nakakagulat na sikreto sa sigla ng isang lalaki. Pag-usapan natin ito. Continue. Salamat, itutuloy ko na. Gulay number 4, celery. Ang nakatagong pambuo ng testosterone. Mayroong isang gulay na tahimik na nakaupo sa iyong refrigerator ngayon. Ito ay maputlang berde matubig at sa totoo lang hindi ito mukhang espesyal. Ngunit kung ikaw ay isang lalaking lampas isa't ta na bumagsak na ang enerhiya, ang simpleng tangkay na ito ay maaaring ang iyong lihim na sandata. Ang tinutukoy ko ay celery o kinsay. Ngayon, alam ko kung ano ang iniisip mo. Celery, talaga karaniwan itong sidekick lang malutong na palaman sa tuna salad o isang bagay na pinapahiran ng peanut butter. Ngunit ang katotohanan, ang celery ay may itinatagong sikreto na hindi alam ng karamihan sa mga lalaki. Naglalaman ito ng mga compound na maaaring makatulong na palakasin ang testosterone at dahan-dahang ibalik ang iyong hormonal balance pabor sa iyo. Hayaan mong ikwento ko sa iyo si Jaime. Siya ay 66 nang pumunta siya sa akin, matangkad, tahimik, isang dating high school football coach. "Doc," sabi niya, "hindi na ako ang dating ako. Hindi ako bumabangon sa umaga na handang kumilos. Matamlay ako at naaapektuhan nito ang bawat bahagi ng aking buhay kabilang ang sa kwarto." Tiningnan ko ang kanyang mga lab result. Ang kanyang testosterone ay nasa mababang bahagi ng karaniwan para sa kanyang edad. Ayaw niya ng mga iniksyon o gamot. "Gusto ko lang subukan muna ang isang bagay na natural," sabi niya. Doon ko binanggit ang celery. Ang celery ay naglalaman ng dalawang makapangyarihang compound, ang androstenone at androstenol. Ang mga ito ay natural plant-based na pheromones na maaaring makaimpluwensya kung paano pinoproseso at inilalabas ng iyong katawan ang testosterone. Higit sa lahat, ang celery ay puno ng vitamin K na sumusuporta sa malusog na daloy ng dugo at kalusugan ng puso. Dalawang bagay na mas mahalaga kaysa dati kapag sinusubukan mong mapanatili ang isang malakas na paninigas. At heto, ang isang kamangha-manghang bagay, ang celery ay naglalaman din ng apigenin, isang natural na anti-inflammatory na ipinakita sa ilang pag-aaral na na nagpapalakas ng produksyon ng testosterone. Hindi nito pinipilit ang iyong katawan na gumawa ng anumang hindi natural. Sa halip, lumilikha ito ng panloob na kapaligiran kung saan ang testosterone ay maaaring tumaas ng natural, ligtas at dahan-dahan. Sineryoso ni Jaime ang mungkahi. Nagdagdag siya ng celery sa kanyang morning juice kasama ang mansanas, lemon at luya. Nagsimula siyang kumain ng celery sticks sa hapon sa halip na chichirya. Sa una, wala siyang gaanong napansin, ngunit bandang ika-4 na linggo may nagbago. Pumasok siya sa aking opisina, umupo at sinabing, "Doc, bumalik na ang mga umaga ko. Nagigising ako na may enerhiya ulit." At sabi ng asawa ko, napansin niyang medyo tumayo akong mas matuwid. Kung alam mo ang ibig kong sabihin. Ang ganoong uri ng pagbabago ay nangyayari kapag binibigyan mo ang iyong katawan ng mga senyas na kailangan nito para gawin ang dapat nitong gawin. Maaaring hindi magara ang celery, ngunit tahimik itong gumagana mula sa loob palabas. Sinusuportahan nito ang iyong mga hormone,
pinapalakas ang iyong daloy ng dugo at binibigyan ka ng isang banayad, ngunit tuloy-tuloy na pag-angat hindi lang sa ibaba ng baywang kundi sa iyong enerhiya, kalinawan at sa iyong pagkatao. Minsan ang pinakamaliliit na gawi ang nagdudulot ng pinakamalaking pagbabago. Ang isang tangkay ng celery ay maaaring ang tulak na hinihintay ng iyong katawan. Ngayon, napag-usapan na natin ang daloy ng dugo, suporta sa hormone at sirkulasyon. Ngunit may isang gulay pa na natitira na hindi katulad ng iba. Ito ay may isang malakas na kombinasyon ng mga antioxidant at sustansya na nauugnay sa mas mahusay na pagkamayabong, mas malakas na paninigas, at kahit na mas matalas na pag-iisip. Ito'y matamis malutong at malamang na hindi mo ito naisip bilang pagkain para sa kwarto. Ngunit pagkatapos nito, magbabago ang isip mo. Gulay number 5, carrots. Ang pinagsamang lakas para sa fertility at daloy ng dugo. Kung tatanungin kita na magbanggit ng isang gulay na nagpapalinaw ng paningin, malamang nasasabihin mong carrots nang hindi nag-iisip. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang parehong matingkad na orange na ugat na iyon ay maaaring makatulong din na patalasin ang pagganap sa ibang lugar? Yang tinutukoy ko ay ang daloy ng dugo, paggana ng nerbiyos at maging ang kalusugan ng iyong reproductive system. Naaalala ko ang isang pasyente na nagngangalang Francisco 71, isang retiradong elektrisyan. Matipunong lalaki, tapat ang mga mata, mga kamay, na mukhang kaya pa ring bumuo ng kahit ano. Ngunit pumasok siya sa aking opisina isang araw na may kahinaan na hindi ko malilimutan. Sinabi niya sa akin na mahigit 40 taon na siyang kasal at mahal pa rin niya ng malalim ang kanyang asawa. Nagho-holding hands pa rin kami. Sabi niya, pero pagdating sa higit pa roon, pakiramdam ko hindi na sumisipot ang katawan ko. Nagbago ang kanyang boses. Namimiss kong maramdaman na lalaki ako. Durog ang puso ko, hindi dahil sira siya, hindi naman, kundi dahil wala siyang ideya kung gaano kalaking kapangyarihan pa ang nananahan sa loob niya. Kailangan lang niya ng tamang suporta para mailabas ito. Doon ko sinabi sa kanya ang tungkol sa carrots. Hindi na pagtatanto ng karamihan, ngunit ang carrots ay mayaman sa beta-carotene at mga antioxidant na tumutulong na ayusin at protektahan ang mga maselang daluyan ng dugo at nerbiyos na kumokontrol sa lakas ng paninigas. Sa paglipas ng panahon, ang oxidative stress na dulot ng pagkain, stress at pagtanda ay maaaring makapinsala sa mga sistemang ito. Tumutulong ang carrots na labanan ang pinsalang iyon na ibinabalik ang balanse at pinapabuti ang paggana sa pinakaugat nito. Pero mayroon pa. Ang carrots ay naiugnay sa pinabuting bilang at paggalaw ng similya kahit sa mga matatandang lalaki. At bagaman, ang pagkakaroon ng anak ay maaaring hindi na pangunahing iniisip ng karamihan sa mga lalaking lampas, hindi lang ito tungkol sa reproduksyon. Ito'y tungkol sa pagpapanatiling malusog, aktibo, at gumagana ng maayos ang iyong buong reproductive system hanggang sa iyong mga huling taon. Tumutulong din ang carrots na mapabuti ang sirkulasyon sa pamamagitan ng mataas na antas ng vitamin A at C na sumusuporta sa integridad ng mga ugat. At huwag nating kalimutan ang fiber. Tumutulong ang carrots na pamahalaan ang mga antas ng asukal sa dugo
na napakahalaga dahil ang biglaang pagtaas ng asukal sa dugo ay isang pangunahing sanhi ng erectile dysfunction. Isinapuso ito ni Francisco. Nagsimula siyang kumain ng hilaw na carrots bilang merienda sa hapon at iniihaw ito na may olive oil sa hapunan. Sa loob ng ilang buwan, nakita ko ang isang pagbabago. Mas gumaan ang kanyang enerhiya at nang sabihin niya sa akin, naging malapit na naman kami at hindi lang sa emosyonal na paraan. Nakita ko ang isang bagay na mas mahalaga na bumalik sa kanyang mukha dangal. Iyan ang kayang gawin ng pagkain. Hindi sa isang kagat, kundi sa paglipas ng panahon na may intensyon. Ipinapaalala sa atin ng carrots na ang paggaling at pagganap ay hindi laging nagmumula sa isang laboratorio. Minsan tumutubo ito sa lupa. Ngayon, napag-usapan na natin ang 5 makapangyarihang gulay na gumagana sa araw. Ngunit may isa pa akong itinabi para sa huli. Ito ay para sa oras ng pagtulog. Gumagana ito habang natutulog ka na ibinabalik ang sirkulasyon, sinusuportahan ang produksyon ng testosterone sa magdamag at inihahanda ang iyong katawan para sa uri ng mga umaga na matagal mo nang hindi nararanasan. Ang isang gulay. Bago matulog. Ang huling lihim. Mayroong isang bagay na makapangyarihan sa nangyayari sa katawan ng isang lalaki habang siya ay natutulog. Ito ang oras kung kailan nagre-reset ang ating mga sistema, ginagawa ang mga hormone at nag-aayos ang mga daluyan ng dugo. Para sa mga lalaking lampas 60 ang mga oras ng gabi, ay kung kailan binabawi ng iyong katawan ang lakas nito o tahimik na lumalayo pa rito. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang iyong kinakain bago matulog. At ngayong gabi, nais kong ipakilala sa iyo ang isang huling gulay na maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba, ang asparagus. Naaalala ko pa ang isang partikular na pasyente, si Walter, 75 taong gulang, isang retiradong accountant, isang magalang at tahimik na tao. Isang araw, matapos naming pag-usapan ang kanyang mga lab result, tahimik niyang sinabi, "Gusto ko lang maramdamang may pakinabang ulit ako. Alam mo na parang mayroon pa akong maibibigay." Tumimo iyon sa akin dahil alam kong hindi lang siya tumutukoy sa mga gawaing bahay. Tumutukoy siya sa koneksyon, presensya at intimasiya. Kaya hiniling ko kay Walter na subukan ang isang bagay na iba. Sinabi ko sa kanya na simulan ang pagdaragdag ng steamed na asparagus sa kanyang hapunan 3 gabi sa isang linggo. Bahagyang ginisa, hindi sobrang luto na may kaunting patak ng olive oil. Tila napakasimple, ngunit narito ang sikreto. Ang asparagus ay puno ng mga sustansya na gumagana ng may pagkakatugma sa mga sistema ng pagbawi ng iyong katawan sa magdamag. Ang asparagus ay mayaman sa folate na sumusuporta sa daloy ng dugo at paggana ng nerbiyos. Naglalaman ito ng glutathione, isang malakas na antioxidant na tumutulong na labanan ang oxidative stress na sumisira sa mismong mga tissue na responsable para sa paninigas. At mataas ito sa vitamin E, isang sustansyang malakas na nauugnay sa regulasyon ng hormone at natural na produksyon ng testosterone. Ngunit ang tunay na mahika ng asparagus ay kung paano nito sinusuportahan ang katawan ng lalaki pagkatapos ng dilim.
Karamihan sa testosterone ay ginagawa habang natutulog, lalo na sa madaling araw. Kung hindi nakukuha ng iyong katawan ang tamang sustansya, maaaring humina ang alon ng hormonal na iyon. Iyon ay madalas na tahimik na simula ng nabawasang libido at pagkapagod. Nang bumalik si Walter para sa kanyang follow-up, napansin ko ito bago pa man siya umupo. May mas maraming kulay sa kanyang mukha, isang tahimik na kumpiyansa sa kanyang postura. Sinabi niya sa akin, "Doc, mas gumanda ang tulog ko, mas nagigising akong handa. Hindi lang sa sexual na paraan, kundi sa isipan. Parang may napunang muli." Iyon ang layunin. Hindi lang mas malakas na paninigas, kundi isang mas malakas na buhay. Gumagana ang asparagus dahil iginagalang nito ang ritmo ng iyong katawan. Inihahanda ka nito para sa susunod na araw at para sa bawat sandali na nais mong bawiin. Konklusyon: ang iyong susunod na hakbang tungo sa isang mas malakas na buhay. Kung umabot ka hanggang dito, nais kong kausapin ka ng direkta, hindi lang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong nakakita kung ano ang maaaring gawin ng mga tamang pagpili para sa espiritu ng isang lalaki. Natutunan mo ang tungkol sa 6 na makapangyarihang gulay. Hindi mga tableta, hindi uso, hindi gimmick, kundi tunay buo at abot kayang pagkain. Napag-usapan natin ang beets para palakasin ang iyong daloy ng dugo, spinach para suportahan ang testosterone at enerhiya, at bawang na nagsisilbing natural na repair kit para sa iyong mga ugat. Tinalakay natin ang celery, ang tahimik na game changer para sa kumpiyansa sa hormone, at carrots na nagtatanggol sa iyong mga daluyan ng dugo at nerbiyos. At sa wakas, asparagus ang sikreto sa oras ng pagtulog na gumagana habang ikaw ay natutulog. Marahil ay puno ka ng pag-asa o baka nag-aalinlangan ka pa rin. Ayos lang iyon. Ilang taon nang sinasabi sa iyo na ang paghina ay hindi maiiwasan. Ngunit narito ako upang sabihin sa iyo na hindi kailangang maging ganoon. Nakakita ako ng mga lalaki sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s na nagpabago ng kanilang sitwasyon, hindi sa pamamagitan ng mahigpit na diyeta, kundi sa maliliit at tuloy-tuloy na mga pagpili na nagpaparangal sa natural na kakayahan ng kanilang katawan na magpagaling. Heto ang pinakamahalagang aral sa buhay na maiaalok ko sa iyo: hindi pa sumusuko ang katawan mo sa iyo. Hinihintay ka lang nitong bigyan siya ng tamang mga kasangkapan. Hindi mo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Kailangan mo lang magsimula. Magsimula sa isang pagbabago. Magdagdag ng beet juice sa iyong umaga. Maghagis ng isang dakok ng spinach sa iyong mga itlog. Pumili ng isang gulay, isang aksyon, at hayaan itong maging simula ng isang bagong bagay. Hindi lang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. Ito ay tungkol sa pakiramdam na buhay na roroon at nakikilahok sa iyong sariling buhay. Ito ay tungkol sa pagiging lalaki na alam mong ikaw pa rin. Ang susunod na hakbang ay sa iyo. Taos-puso akong umaasa na gagawin mo ito. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, o kung kahit isang bahagi nito ay nagparamdam sa iyo na nakikita at nauunawaan ka, mangyaring maglaan ng sandali upang pindutin ang like button.
Nakakatulong ito na mas maraming lalaking tulad mo ang makahanap ng impormasyong ito kapag kailangan nila ito. At kung may kilala kang kaibigan, kapatid, o ama na maaaring makinabang sa pagdinig nito, mangyaring ibahagi ito sa kanila. Hindi mo alam ang pagkakaibang maaaring maidulot ng isang pag-uusap. Gusto ko ring marinig mula sa iyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin sa akin alin sa 6 na gulay na ito ang una mong susubukan. O anong bahagi ng mensaheng ito ang pinakatumatak sa iyo? Binabasa ko ang bawat komento at ang iyong mga salita ay nagpapaalala sa akin kung bakit napakahalaga ng gawaing ito. Ang iyong paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Dito ito nagsisimula. Sabay nating gawin ang susunod na hakbang na ito. Mag-subscribe ka na rin para hindi mo makaligtaan ang mga susunod nating pag-uusap.